Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisadong mabilis lang to. Absent muli si Pangulong Marcos sa kanya nakaschedule na public event sa palasyo ngayong araw. Pero pinangunahan naman niya ang paggawad ng pinakamataas na ranggo kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Giliao. Hindi pa rin kayang dumalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga scheduled public events dahil sa iniindang diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng bituka. Kaninang umaga kinatawan muli ni Executive Secretary Ralph Recto ang Pangulo sa 2025 Gawad Lingkod Bayani na ginanap sa palasyo. Ito'y para parangalan ang mga natatanging kawani ng gobyerno. Sa ngalan ng Pangulo, iginawad ni Recto ang mga parangal. Isa na dyan ang Gawad Lingkod Bayan ng Pangulo para sa mga nagsulong ng public interest. Gawad Dangal ng Bayan sa mga nagpakita ng pambihirang serbisyo publiko. At Gawad Pag-asa sa mga nagbigay ng kontribusyon na nakinabang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ambush interview matapos ang programa, sinabi ni Recto na maayos naman ang kalagayan ng Pangulo pero kailangan talaga nito ang pahinga. Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Walang munang public I'm sure pag engagement. kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Pinasinungalingan naman ng palasyo ang kumakalat na impormasyon na lumala umano ang sakit ng Pangulo dahil sa paggamit ng iligal na droga. So kung ano ng source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Nang tanungin naman si Castro kung maglalabas sa Malacanang ng medical bulletin para malaman ng publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. sa kabila ng karamdaman, pinangunahan ng Pangulo ang paggawad ng 4-star rank kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa isang seremonya sa Malacanang. Opisyal nang natanggap ni Nartates ang ranggong Police General mahigit 5 buwan matapos siyang italaga bilang hepe ng Philippine National Police. Naantala ang kanyang promotion matapos ipagpaliban ng kanyang pinalitan na si General Nicolas Torre III ang pagreretiro kahit natanggal na ito sa pwesto noong Agosto pa. Ngayong buwan, inanunsyo ng National Police Commission o NAPOLCOM na itinuturing ng retirado si Torre matapos tanggapin ang posisyon sa MMDA. Hindi naman binigyan ng PNP ng retirement honor si Torre. Sa kanyang talumpati sa Camp Crame, sinabi ni Nartates na ipagpapatuloy niya ang kanyang mga programa sa PNP. We will enforce integrity at all levels because public trust is built by conduct and loss of tolerance of wrongdoing. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Pinuri naman ng NAPOLCOM ang opisyal na pagkakatalaga kay Nartates. Ayon kay NAPOLCOM Chief Commissioner Ralph Calinisan, tiwala ang ahensya sa pamumuno ni Nartates. Nakatakdang magretiro sa March 2027 ng 54-year-old na si Nartates na tubong Ilocos Sur. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang mga sinasabing biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte na lumahok sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo sa February 23 to 27. Narito ang report. Pinahintulutan ng korte ang nasa 29 na biktima ng EJK na lumahok sa pre-trial proceedings sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Saklaw ng kaso ang mga aligasyon ng pagpatay at tangkang pagpatay sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte mula 2011 hanggang 2019. Sinuri ng ICC ang 300 aplikasyon ng mga biktima at hinati ang mga ito sa 3 grupo. 20 ang agad na pinahintulutan sa ilalim ng Group A. Inatasan ng ICC Chamber na magkaroon ng iisang grupo ng mga abogado bilang common legal representatives ng mga biktima. Itinalaga sina Attorney Joel Butuyan,
at Attorney Gilbert Andres, kapwa nakalista bilang ICC counsels. Ibinasura rin ang pagtutol ng depensa na kumukestyon sa mga itinalagang abogado dahil nagpahayag ang mga ito ng kritisismo laban sa dating Pangulo noon pa man. Ayon sa pre-trial chamber, walang nakitang inappropriate conduct ukol dito at iginiit na may karapatan ng mga biktima na pumili ng kanilang abogado. Agad ding binigyan ng access ang legal team ng mga biktima sa mga record ng kaso, kabilang ang mga motion, desisyon at transcript sa paggulong ng pre-trial. Sa pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Dahig, sinabi nitong hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang ama ang mga tanong ukol sa kanyang defense team sa gitna ng mga panawagang palitan umano ang mga abogado ng dating Pangulo. Ayon kay VP Sara, nakasalukuyang nasa Dahig, nakalimutan niya itong itanong sa kanyang ama, ngunit gagawin niya umano ito sa mga susunod na araw. Okay lang siya. Yung topic namin ay yun pa rin, yung mga nawawala sa dagat at yung pait ba na nararamdaman ng mga pamilya. I will ask that question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question. Samantala, binanata naman ni Congressman Pulong Duterte ang Museo ng Paghilom exhibit para sa EJK victims sa Senado. Ayon sa mambabatas, isang convenient amnesia umano ito. Maingay ang pagdadalamhati sa mga kriminal, pero tahimik naman sa mga totoong biktima ng mga adik, na mga bata, magulang, biktima ng rape at kriminalidad. Sa iba pang mga balita, sunog sumiklab sa isang supermarket sa Fairview, Quezon City. At Sultan Kudarat, niyanig ng sunod-sunod na lindol ngayong araw. Stress sa Cotabato Trench, tinitingnang dahilan ng PHIVOLCS. Niyanig ng sunod-sunod na lindol ang Kalamansig Sultan Kudarat ngayong araw. Naitala ang 5.7 magnitude na lindol kaninang madaling araw at 5.2 kaninang alas 9 ng umaga. May lalim itong 5 kilometers at tectonic ang origin. Naramdaman ang Intensity 4 sa Libak Sultan Kudarat, Intensity 3 sa Palimbang Sultan Kudarat at Intensity 2 sa Coronadal at South Cotabato. Sa post ni Jade Anthony Miranda, agad na nagtungo sa open field ng paaralan ang mga mag-aaral ng Cotabato City Central Pilot School matapos maramdaman ang lindol kanina. Naglabasa naman ang kani-kanilang bahay ang mga residente ng Dumangas Nuevo nang yumanig ang lindol. Nagpatupad din ang Coast Guard Station Sultan Kudarat ng preemptive evacuation sa barangay Tibpuan at iba pang coastal area ng Libak matapos ang pagyanig. Mahigit 200 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga temporary evacuation center sa barangay Pasandalan at Puloy-Puloy, Libak bilang pag-iingat na rin sa posibleng aftershock. Ayon sa PHIVOLCS, ang sunod-sunod na lindol ay dulot ng unti-unting paglabas ng stress sa Cotabato Trench. Natupok ang malaking bahagi ng Landers Superstore sa Fairview, Quezon City matapos sumiklab ang sunog kaninang madaling araw. Kita sa drone video ni Daddy J the Gamer ang lakas ng apoy na kumalat sa buong superstore. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 4 ng madaling araw nang mag-umpisa ang apoy. Sa bilis ng pagkalat, itinaas ito sa ika-5 alarma. Makikita sa video ang pagbigay ng pader ng establishmento. Sa isa pang video, makikita na halos naabo na ang mga tinda sa loob matapos ang sunog. Idineklara itong fire under control alas 8 ng umaga. Inaalam pa sa ngayon kung magkano ang kabuang pinsala sa sunog habang patuloy ang investigasyon ng BFP. At sa sports balita, alamin ang mga kaganapan sa Philippine Women's Open sa Rizal Memorial Tennis Center sa mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Kinatuwa ni Donna Vekic ang suportang ibinigay sa kanya ng mga Pinoy tennis fans matapos itong talunin si Kyoka Okamura ng Japan sa main draw ng Philippine Women's Open. Unang sinabi ni Vekic na sana ampunin siya ng mga Pinoy fans na makita nito ang suporta kay Alex Eala. So you've been asking if the Filipino crowd can adopt you, right? So do you feel like you got your wish? Definitely. I don't know if I ever played with so much support, maybe in the Olympics. So thank you guys. Malaking tulong naman sa batang karera ni Kay Imana ang pagsabak laban sa mga international tennis players. Hindi man siya pinalo sa kanyang unang laban sa main draw ng Philippine Women's Open. Ginawa ko lang pong mindset is ilaro ko lang po yung laro ko since manalo matalo nga po is may matututunan ako. Siguro po magte-train hard po
Hindi lang po kasi dadating po yung season namin, baka po magkaroon pa ng next year ng WTA dito po sa Manila. And gusto ko po is mas umangat pa po yung laro ko kung may sakaling next na WTA po. Samantala muling maghaharap sina Pinay tennis star Alex Ayala at Himeno Sakatsume ng Japan sa round of 16 na yung araw. Unang nagharap ang dalawa noong 2023 kung saan natalo ni Sakatsume si Ayala. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.